Attention mga SSS pensioners, 19,000 monthly pension. Paano nga ba ito makuha? Para sa mga death and survivor pensioners, matutuwa kayo sa benepisyong ito. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, paano nga ba magkakaroon ng 19,000 pesos na buwanang pensyon sa SSS? Mga death and survivor pensioners, para sa inyo ito. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So eto na nga po, no, makinig kayo mga pensionado ng SSS. Paano nga ba magkaroon at makatanggap ng buwanang pensyon na nagkakahalaga ng 19,000 pesos? Naku po, malaki na yan ha? So para ito sa ating mga death or survivor pensioners, no, ang benepisyong ito. So bago yan, no, atin mo nang panoorin at pakikinggan kung paano nga ba makakuha ng 19,000 pesos monthly pension ang mga death or survivor pensioners. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay, pero sa gitna ng pagdadalamhati, malaking bagay na may SSS na handang umalalay sa mga naiwan. Sa pamamagitan ng SSS Death Benefit, may tulong pinansyal na maaring matanggap sa pamilyang yumao na miyembro. Ano ba ang SSS Death Benefit? Ito po ang cash benefit na binibigay sa mga naiwan ng yumaong miyembro ng SSS. May dalawang klase ito, monthly pension at lump sum amount. Samantalang ang monthly pension ay kung ang miyembro ay merong 36 months contributions bago namatay, samantalang yung lump sum naman ay hindi umabot sa 36 months contributions bago ang semester ng pagkamatay. Kung ang lump sum benefit ay walang primary beneficiaries, ang secondary po ang tatanggap ng death benefit. So ang primary benefits yung mga legal wife or legal spouse, legal na anak, at yung mga secondary beneficiaries naman, sila po yung mga parents, no? Mga ka-vlogs. Ano ang basic documentary requirements? So ito po yun, no? Death claim, ang picture at signature card ng claimant. So ayan po, nasa screen nyo po, basahin nyo na lamang po, no, ang documentary requirements. Maaring humingi ng additional documentary requirements ang SSS sa pagproseso ng death application kung kinakailangan. So mas mabilis ang proseso dito kapag kompleto ang requirements. So ayan po, manner of filing. So yan po ang proseso. Magkano ang karaniwang halaga ng monthly death pension? So as of December 2024, yan po, no, 19,000 po ang maximum at 2,000 naman po ang minimum. Sa panahon ng lungkot at pangungulila, may maaasahan kang tulong mula sa SSS. So ayan po, no, mga ka-vlogs, para sa ating mga death and survivor pensioners, para kayo magkaroon ng 19,000 pesos buwanang pensyon, dapat po yung SSS member na namatay ay nagkaroon po ng 36 months o mahigit pa na monthly contribution ang naihulog sa SSS bago ito namatay, no? So dalawa klase kasi yan na death benefit, kung saan nga po pwedeng magpensyon ang naiwan at pwedeng lump sum. So recap lamang tayo, kapag hindi po umabot sa 36 months ang naihulog na kontribusyon ng namatay na miyembro, lump sum lamang yan. Pero kung 36 pataas ang naihulog na kontribusyon ay pensyon, yung ating naiwan na benepisyaryo. Yun yung tinatawag na death and survivor pensioners. Pero dapat talaga mahigit pa sa 36 months, no?
para umabot sa 19,000 monthly pension. Kasi ang minimum is 2,000 pesos. So maaari kung 36 months lang po, ang contribution na ihulog ng namatay na miyembro ay 2,000 piso lamang po, no? Yung pinakamababa lamang po na pensyon ang inyong tatanggapin na maaari. Pero kapag halimbawa 100 months pataas ang contribution, maaring umabot sa 19,000 pesos. So ganun po yun ha mga ka-vlogs. Well anyway, hindi naman po natin pinapanganap ang benepisyong itong death benefit at death and survivor pension benefit mga ka-vlog, dahil ayaw naman po nating merong mawala sa ating mahal sa buhay. Pero ganun talaga ang buhay, no? Wika nga po ni Kuya Kim Atensa, na ang buhay ay weather lang. So, ganun talaga, mas mainam na po yung handa tayo, no? Dahil darating naman po talaga tayo sa puntong yaan, mga ka-vlogs. At ang nakakalungkot lang po dito na isipin na ang mga miyembro ng SSS ay hindi makikinabang sa benepisyo nito dahil nga po patay na po siya. No, ang makikinabang po talaga dito yung ating mga beneficiary o yung death and survivor pensioners, mga ka-vlogs. Ayan po ha mga ka-vlogs, ang paraan paano nga ba magkaroon ng 19,000 pesos monthly pension ang ating mga death or survivor pensioners. Kaya naman, ano po yung komento at reaction sa balitang ito, ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede, i-click nyo lang ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana ay naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ng mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.